Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, lagot na! Dilima nagpanik, di nakaligtas sa pasabog ni Duterte. Pres Marcos bumaligtad na, pro Duterte. Nako, yan mga kababayan ng ating alamin. Mula po rito kay Balitang ang Pinoy at Balitang Bayan TV. Yan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Naramdaman ng mga netizen ngayon na tila bumabaliktad na Pinoy Tayo TV at si Hader Lali, si Pangulong Bongbong Marcos. Bumabaliktad na at parang susuportahan niya ulit ang mga Duterte. Hala, bakit ka bibig? Ay nako, kayo na ang bahalang mag-nilay-nilay, mag-obserbasyon, mag-reflect sa mga sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, na-interview si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang reaksyon sa paglaya ni Dilima. Hala! Sa paglaya ni Dilima, na-interview si Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kabibig, ang Pilipinas ay hindi nangangailangan ng ICC. Ha? Sa pagkalaya o pagka-acquaint ni Dilima sa kanyang mga kaso, ibig sabihin nito, ang Pilipinas ay hindi nangangailangan ng ICC. So it means kabibig, nasa puso pa rin ni BBM ang mga Duterte? Oh. No, maniniwala naman tayo dyan. Ay, maniniwala kayo sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos na yung pagka-acquaint ni Dilima, yan na ay nagpo-prove na ang Pilipinas ay hindi nangangailangan ng ICC. So hindi ko papapasukin ang ICC para imbestigahan ang EGK or drug war ni Digong. We know bakit siya susuport sa mga Duterte, para akala niya masarap pakinggan. Kabibig, hindi ako Manila bangag words lang niya. Ay, sabi ni Ms. HD. Takot si Bangag kasi pwede na siyang banata ni VP Sara. Talagang pinalaya yan si Dilima. Oh ha, ito ha. Tapos daw, sabi pa ni Marcos, this is something we should show ko no sa ICC. Tingnan mo, the judiciary is working properly. All our investigative services are working properly. And former Senator Dilima has been acquitted. I don't what further comment can there be? Dumaan siya sa pag-husga, na-acquit siya, tapos she has said that she would like to help the ICC. But that's between her and ICC daw. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, we will stay with our position that ICC had no jurisdiction in the Philippines. So ito na lang mga kababayan, para mas klaro nga sa ating lahat diba? Mas klaro nga na pinapanigan talaga itong diba? Ito na lang yung point natin dito. Bakit po talaga, di ba, drug case, tapos pinalaya. Oh, sasabihin naman nila, dahil po, korte. Korte po ang nagdesisyon at hindi naman po si PBBM. Tama po, korte. Diba? Pero wala kayang nang impluwensya, ganun ba? Wala kayang alam ang Pangulo natin patungkol dito? Nagtatanong lang po. Kasi eto po nung pinalibing po ni dating Pangulong Duterte, yung ama nilang si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani, di ba? Sinasabi nila na hindi naman daw si PRRD yung nagpa-libing sa libingan ng mga bayani, kundi ang korte. O yan. Ibabalikan lang natin konti.
Tapos, yan na nga. Wala tuloy tayo ha, dito sa ICC na to. Wait lang. Yung point ko mga kababayan, bakit nung sinabi ni PRRD na ililibing yung si Apo Lakay sa libingan ng bayani, ng mga bayani, nailibing. Diba? Bakit si Dilima nakalaya? Wala namang sinabi ang Pangulo na ilibing, palayain si Dilima. Pero bakit si Dilima nakalaya ngayon? Diba? Dahil sa korte? Korte lang ba talaga? Korte lang ba talaga mga kababayan? Or mayroong isang malaking tae na natatakot na mga moy? Kaya pinalaya itong si Dilima. Yun po yung ano natin dito, yung point ko mga kababayan. Bakit pinalaya si Dilima? Di ba dapat walang laya-laya ang mga drug cases? Napatunayan na eh. Talaga naman baka sinasabi ng iba, baka kasosyo. Yan hindi po ako nagsabi niyan, yung mga netizens po. Baka daw kasosyo itong si Dilima. Or they're planning something big, di ba? Malapit na kasi ang baka tatakbo rin itong si Dilima sa 2025. Naku naman mga kababayan, pag tumakbo po si Dilima, sana nga po gumawa sila ng batas, no? Once na ikaw ay convicted, hindi ka na po sa anumang kaso, sa anumang kaso. Kasi hindi naman yan discrimination eh. Di ba? Hindi naman yan discrimination sa pagiging isa mong Pilipino at karapatan mong tumakbo pa. Dahil ikaw ay convicted, nagkasala ka sa batas, which is na batas po ang dapat na pinapangalagaan ng isang mambabatas or ng isang taga-gobyerno. Di ba? Sana po magkaroon talaga ng batas na bawal nang tumakbo ang mga convicted. Mga kababayan. Di ba? Para naman masala, no? Yung mga tatakbo at yung mga gusto pang tumakbo na may mga kaso, hindi na po sila makapag-file ng COC. Di ba mga kababayan? Para malinis talaga. At least man lang mabawasan yung mga kurap. At matakot na rin yung mga politiko, mga kurap politiko, at mga ipolitiko na gumawa ng kalokohan dahil may sample na. Ang tanong, gagawa kaya ang mga congressman at mga senador, di ba? Ng batas na ganyan? Nako po, yan po ang malaking tanong. We have a working police force. We have a working judiciary and do not require any assistance in that regard. Nako, ang tumaas ang BB ng mga BBM supporters para daw silang nabudol, nibudol. Nasaktan sila. Sabi nila, ano ba itong si Bongbong Marcos? Nakikita na nga niya nga trinaydor na siya ni Sara. Tapos, sabi pa, tapos ngayon, ayaw niyang papasukin ng ICC. Sabi ni Bongbong Marcos, kahit si Dilima ay nagpaplano na suportahan niya ang ICC, pero ako, we will stay with our position that ICC had no jurisdiction in the Philippines. Nako, maniniwala ba kayo sa kanyang mga words of wisdom? Ito pa, bakit sabi niya na hindi siya maniniwala or walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Sabi niya, we have a working police force. We have a working judiciary and do not require any assistance in regard. Nakikita natin na itong si Dilima ay na-acquaint na sa mga kaso niya. So it means our judiciary system is working properly. So it means all our investigative services are working. Baka nga mga kababayan, hindi working properly ang justice system. Diba? Kasi nakalaya si Dilima eh. Drug case nakalaya. Tapos sasabihin mong working properly. Baka hindi po working properly mga kababayan. Ako po. Properly. So paano na yan?
Di ba? Mawindang-windang na naman ang mga utak sa mga BBM supporters. Sabihin naman nila, ano ba itong si BBM? Akala namin handang-handa na siyang papasukin ang ICC. Tapos ngayon, ito ang kanyang statement. Ano ba ito? Totoo nga ba na susuporta na siya sa mga Duterte? Totoo nga ba na natatakot siya kay VP Sara Duterte? Oy, yan ang mga pakulo nila. Yan ang mga sinasabi nila na traidor na daw ngayon si BBM. Para daw takot na si BBM sa mga Duterte. Kaya nananatili pa rin strong ang standing or ang paniniwala ni BBM na hindi papapasukin ang ICC kasi ang ICC had no jurisdiction in the Philippines. Nako, ano ang iyong komento dyan mga kabibe? Never tayong maniwala sa mga bangag. Never again. Never tayong sasakay sa mga sweet words nila. Sabi from HD. Oh, sabi ni HD ha. Ako naman, parang playing safe lang muna si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi alam niya na ang mga tao ngayon ay nakafocus kay VP Sara. Lahat ng atensyon ay nakafocus kay VP Sara. At maraming mga Pilipino ang nagmamahal kay VP Sara. So it means, ito na kabibig. Kaya ganun ang kanyang statement kasi ayaw niyang mabash ng dahil sa mga Duterte. Oh. So hindi kayo naniwala sa mga statement ni BBM? So yan mga kababayan, naniniwala po ba kayo dito sa statement, no, na sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. na dahil po kay Dilima, no? Si Dilima po yung kanyang basihan kung bakit hindi pwede papasukin ang ICC sa ating bansa kasi may justice system naman daw. Pero di ba eto nga yung point ko. Di ba si Dilima drug case at walang hindi pwedeng makalaya na, di ba? Yun ba yun? Pag drug case hindi pwedeng makalaya. Oh. Bakit pinalaya? Ibig sabihin it's not working. It's something na dapat i-work out. Yung justice system natin. Di ba? Oh, may justice system daw. Oh, meron na nga dahil nakalaya si Dilima. Oh, yan po yung point ni PBBM. No, dahil nakalaya si Dilima ay may justice system na po tayo. Pero wag po natin kalimutan na ang kaso ni Dilima, ang mga kaso ni Dilima ay drug related po mga kababayan. So kayo na lang po ang humusga. Ano man po ang inyong komento, reaksyon, kritisismo sa video ito, i-comment na lang po sa baba. Yan, maraming salamat po. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po ulit.